O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating bagong social media platform. Dito po sa Veritas. Ito po na ano natin, may YouTube channel po tayong Veritas. Mayroon din po tayong Meta or Facebook page na Veritas. So napapanood niyo po ako ngayon. Dito po, itong bago kong social media platform na ito, pumipili po ako ng isang magandang topic, yung piling-piling topic na gusto kong i-discuss para malaman natin yung katotohanan. Dahil naniniwala tayo, ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan, ang katotohanan. Ayan, so ito, ang topic ko ngayon, itong si Robin Hood Padilla, ha? Si Senador Robin Hood Padilla, no? Mayroon na namang bagong ideyang pinofloat o linalabas sa harap daw ng mga anong ito, itong mga kalamidad na to, itong nangyari sa Cebu, ha? Itong mga anong ito, itong sa bagyong Uwan, tapos kahit na yung sa mga ano daw na yan, mga anomalya sa flood control, ang solusyon diyan o ang ideya diyan ni Padilla, federalism. Yun. Ha? Dati na nilang advokasya yan ng mga DDS ng kampo ni Duterte. Kaya lang ngayon, binubuhay uli ni Padilla. Ang ideya niya ng federalismo. Ito daw yung solusyon sa mga problema natin ngayon ng itong sa mga kalamidad na to na mabagal ang aksyon. Ito daw sa mga anomalya sa flood control, yung mga korupsyon na yan, masusolusyonan daw yan kung ang ipapasunod ng sistema ng gobyerno sa bansa ay federalismo. Yan. So, anong masasabi natin dyan? Ha? Ang tingin natin dyan, bangkaruting ideya na naman yan. Ha? Bangkaruting ideya. Bakit bangkaruting ideya? Ang sinasabi kasi ni Robin Hood Padilla, nabasa ko yung paliwanag niya. Kapag daw yung resources, yung yaman ng ating bayan, ngayon daw kasi nakasentrong masyado sa national government. Doon daw nakasentro. Yung mga budget, resources, rekurso, o lahat nakasentro doon sa national government. Ang dapat daw niyan, ang nagdi-decide na daw niyan, ang nagpapatakbo na niyan, ang may say na sa ganyan, yung mga lokal na mga units. O halimbawa, mga rehiyon, Bicol, ang halimbawa yung Region 8, yung Waray, dapat sa kanila na. Sa kanila na sila na yung may power diyan sa mga resources na yan. Kasi kung ang may power sa mga resources na yan ay yung mga rehiyon, ay magiging mabilis ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga tao. Kasi ang magdidesisyon hindi na national government, kundi yung mga lokal na, mga rehiyon. Actually, ang ibig niyang sabihin ni Padilla diyan, halimbawa kasi ngayon, ang pinag-uusapan yung mga budget sa infrastructure tulad ng mga flood control. So ang nagdidesisyon niyan, national government, yung central office ng DPWH, yung Kongreso, o silang nag-a-approve niyan. Pagkatapos niyan, saka lang yan i-implement sa lokal. So ang sinasabi ni Robin Padilla, kung halimbawa yung mga proyekto na yan ng mga flood control ay sa mga rehiyon na, sa mga probinsya, sa mga syudad, sila nang magdidesisyon yan, sila yung nakakaalam kung saan yan magandang ipatupad. Mamumonitor yan ng maayos ng mga lokal. Kasi silang nag-i-implement. Sa ngayon daw kasi ang mga implementation DPWH. DPWH may central office, tas may regional office, may mga district office. Walang control, walang say daw ang mga lokal. So ang gustong mangyari dito ni Robin Hood Padilla, bigyan ng kapangyarihan yung mga lokal. Ito yung tinatawag niyang federalismo. Kumbaga, kung sa ngayon, ang mga pagdidesisyon sa budget, sa resources ng bansa ay nakasentro sa national government, sa ngayon local governments na.
yung mga regions, yung mga estado sa rehiyon. Hmm? Kaya lang, bakit sinasabi nating bangkarote ang ganyang idea? Eh, sino ba ang mga makapangyarihan sa mga rehiyon? So halimbawa sa Bicol, Camarines Sur o Villapuerte, mga Villapuerte. Oh, pagdating sa Camarines Sur, Villapuerte yan. Pagdating sa Sorsogon, Escudero. Oh, kung ngayon, halimbawa yung mga insertion, sila Chis Escudero, mga senador ang nagdesisyon, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada. Eh kung gagawing federal ang sistema ng gobyerno, ang may control ng mga resources ay lokal na, ang gagawin lang naman ni Chis Escudero, ditututukan niya na yung Sorsogon, oh, sila rin naman ang political dynasty doon. O pagdating naman sa Camarines Sur, mga Villapuerte. O pagdating sa halimbawa pagdating sa Ilocos o doon sa Ilocos Sur, mga Singson. O sila pa rin diyan ang mga makapangyarihan. Pagdating sa Batangas, o yun, mga Recto. O sila yung ano ni group, ano nila Ralph Recto at ang asawa niyang si Vilma Santos Recto. Ito yung mga magiging mga makapangyarihan diyan sa mga lugar na yan. Mga Romualdez doon sa Leyte. So ang mangyayari lang dito, ang magiging makapangyarihan na ngayon dito ay yung mga gobernador, yung mga regional governor, yung mga sa lokal. Pero hindi ba mga corrupt ang mga na yan, yung mga nasa lokal na yan? Sa ngayon ba, sino ang may kontrol ng mga lokal? Halimbawa, Camarines Sur o di Villapuerte. Di sila na ngayon ang kokontrol ng resources, ng budget, ng pondo ng Camarines Sur. Hindi na sila masasailalim sa national. Binigay mo na ngayon sa mga regions yung pagkontrol ng mga resources na yan. Bakit? Matitino ba yung mga ngayon? Ang mangyayari lang naman dyan, yung mga congressman na may kapangyarihan ngayon sa iba-iba. Halimbawa, pag sinabi mong Bukidnon, Subiri. Oh. Pag sinabi mong Davao, mga Bautista, mga Duterte. Oh. Sila yung magiging makapangyarihan. Pag sinabi mong Negros Occidental, mga Binetes. Oh. Pag sinabi mo namang pag sinabi mo ring yung mga Masbate, Ho. So ibig sabihin, itong mga dinastiyang ito, sila na ngayon ang may makapangyarihan sa kanya-kanyang lugar. Yung mga resources at pondo, sila nang magkokontrol. Bakit? Hindi ba sila mga corrupt? Mga corrupt din naman yan eh. Kumbaga, kung dati lang ang naging mga makapangyarihan ay presidente, senador, o dito ngayon, yung ang makapangyarihan na ngayon ay yung sa sa baba na. Pero matitino ba yan? Mabuti sana kung ang mga hahawak ng mga rehiyon, ng mga probinsya, ng mga ay mga tulad ni Vico Soto, ni Leni Robredo. Ay iilan lang yan na matitino na mga local leaders. Ang mga may hawak pa rin ng politika sa mga probinsya ay mga political dynasties na mga corrupt. Tapos sa kanila mo ngayon ipagkakatiwala ang mga resources ng bansa. Dahil ang sabi ni Padilla, mas maganda yon na ang magdidesisyon ng mga resources ay yung mga nasa rehiyon, nasa probinsya, nasa syudad. Aalisin na sa central government kasi federalismo na. Hindi pa rin eh. Kasi dati pa rin namang mga political dynasty, mga trapo na corrupt ang magpapatakbo ng mga rehiyon at mga probinsya. Yung mga kinasusuklaman natin ng mga political dynasties, sila na yung maghahari sa kanya-kanyang mga lugar. Sila na yung may control ng resources dyan. Wala rin namang mababago. Kasi sila, pare-pareho pa rin mga corrupt na politiko. Kahit pabaguhin mo ang sistema ng gobyerno, gawin mo pang federal yan. Ngayon kasi unitary tayo eh. Unitary. Sa unitary form of government, nasa central government yung national government yung pagpapasya sa mga resources, may corruption. Baliktarin mo, ibigay mo ngayon yung kapangyarihan sa mga lokal, corrupt pa rin naman yan kasi pare-parehong corrupt na politiko pa rin naman yan. Para namang pag binago mo yung sistema ng gobyerno, mababago na ang mga politiko.
Parehong mga politiko pa rin na korap yan, wala namang mababago diyan. Kaya sa totoo lang, ang problema diyan hindi naman kung federalismo or unitary, hindi naman kung presidential or parliamentary. Ang problema natin itong mga trapong politikong dinastiya sa politika ng mga korap. Yan ang yan ang ano. Kaya bangkarote ang idea na yan ni Padilla, ng mga federalismo na yan. Akala mo naman pag ginawa ng federal ang gobyerno, mawawala na ang korupsyon. Ay, ano ba tong si Ruben Padilla?